Senator, bakit may ibang senador na sinasabi pinamimigay mo daw yung Kalayaan Island Group? Kailan ko daw sinabi? Galante ito Minsan. si Sen. Alam mo, ini-splice nila eh. Ay, even Pero President. tama yun. Paano, for the record, Context, para maging klaro, ano ano yung talaga? sinabi niyo, That Senator? happened when 35 members of the armed forces were up for confirmation. Ay, oo nga. Parang last week yung campaign, you know. So I was surprised that even the one who represented them, who is a captain, is the highest ranking na nandun sa amin. Hindi niya alam na yung key features ng Kalayaan Island Group, 4 of them, which are being occupied by the Philippines today, hindi niya alam na nalabas siya sa ating exclusive economic zone. More than 200 nautical miles 270 away. ata. All the while, can you imagine that? All the while, ang akala niya, nasa loob ng ECC. So, Commodore Tariela, Ayan, ito si Tariela mga kaudita. Kung hindi nyo yan kilala, yan ho yung humimok dyan sa China. Isa pa mga kaudita, ito si Tariela, marami nagsasabi hindi naman pala graduate ng PMA tapos nakapasok dyan. Kaya marami ho nagtatanong kung ano yan, may backer ka ba dyan, Tariela? Yan ho yung malaking katanungan ng ating mga kababayan na pinuputok ko ng ating dugo. Kasi yung si Tariela mga kabdit, hinihimok niya ho yung bansa na alam nyo, makikita mo naman natin mga kabdit na ganyan lang ho tayo mga kabdit. Yan, katiting lang ho tayo ha. Katiting lang ho tayo dyan sa China. Advance ho yung teknolohiya niyan. Kaya oras na, alam nyo na, gerahin ho tayo niyan. Nakakaawa tayo mga ordinaryong Pilipino. Yung mga bilyonaryong mga magnanakaw, mga milyonaryong magnanakaw, panigurado makakalipad na ho yung mga yan. Bakit ito sila Tariela? Ha? Nag-iingay sila pagdating dyan, mga ka-update. Ayan, isa pa sila Pinky, sila One Ball. Nag-iingay ho sila pagdating dyan sa China. Pero pagdating nga sa korupsyon ni Martin Luther King, ni Bobong Marcos Jr., nananahimik ho sila. Yung mga congressman na tumatanggap na di umano 150 to 200 million pesos para sa impeachment ni BP Sara, tahimik ho sila. Pero pagdating sa China, mga ka-update, wala. Mabibilis ho sila. Ganyan na ganyan ho yung mga majority. Ayan, sila Risa. Di ba? Kaya ito rin yung kinapuputok ni Sen Marcoleta. Yung kabalbalan na nangyayari dyan sa gobyerno na pilit ho niyan tinutuwid. Pilit ho niyan tinutuwid yung pagkakamali. Ito pa, nagpapasalamat pa nga ito si Senator Marcoleta, mga kapdita. Ipapagita rin ho natin yan. Ito. Kasi dito mga kapdit, inaccept nga ni di ba, Justice Carpio yung, alam niyo na mga kapdit, yung debate na hinahamon niya. Ito mga kapatid, papakita na rin natin. Makikita ho talaga natin yung pagiging humble ni Sen Dante, mga kapatid. Grabe. Ito. Grabe ho mga kapatid. Sobrang bait ho talaga ng taon to na pilit talagang pinagmumukhang masama. Pilit ho siyang pinagmumukhang pro-China. Di ba nakakahiya yung administrasyon natin ngayon. Nakakahiya ho yan mga kapatid. Ito mga kapatid, basahin na lang ho natin. I thank former associate Antonio Carpio for accepting the proposal for a friendly debate intended to clarify the question on the West Philippine Sea in a manner that will enlighten our people on the issues surrounding these troubled seas, making them the ultimate winner of this discussion. While Justice Carpio two-part proposition is structured and precise, restricting the scope of discourse unduly narrow a topic that is inherently complex, contested, and far-reaching. The West PH, the issue cannot be reduced to a binary legal inquiry or terminology or geographic inclusion as this risks reframing the debate in favor of particular narrative rather than enabling a genuine examination of all relevant discussion. I hope that Justice Carpio will agree to a healthy exchange without any imposed limitation. If the arguments are sound, they will withstand scrutiny across all fronts, legal, historical, and geopolitical. A friendly debate should be illuminate the entire landscape, but any restriction will shortchange the people who deserve to see the complete picture. Ito mga kapatid, yung naging mensahe nga nito si Senator Marcoleta, itong pagiging debate daw ho nila na friendly debate lang naman ho mga kapatid, para daw ho mas malinawan ho tayo Siyempre, tayo mga ordinaryong Pilipino, mga kapatid, mas malinawan kung ano nga ba, kung sa atin nga ba talaga, itong ang West Philippines na pilit pinaglalaban itong, alam niyo na, si Tariela, sila Pinky, sila One Ball University, yan ho yung gusto niyang ipaliwanag. Itong magiging debate ho nila Antonio Carpio, mga kapatid, mas malilinawan na ho tayo. Panigurado mga kapatid, magla-live stream po. Ito, kaya nga dit,
Abangan na lang ho natin yan. Ha? Abangan na lang ho natin ito si Senator Marcoleta at siyang matinding debate kontra dyan sa former Supreme Court Justice. Malupit-lupit ho yan mga ka-update ha. Tignan ho natin kung sino ang totoong mangangamote. Kasi alam naman ho natin, pilit lang ho pinagtatakpan. Pilit lang hong pinagtatakpan ang flood control issue. Isipin nyo mga kapatid, nasa flood control issue tayo. Yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, doon dapat tayo naka-focus. Pero nga ngayon, dinadivert na nilang issue. Saan na naman tayo napunta? Napunta ho tayo dyan sa West Philippine Sea, dyan sa South China Sea. Diba? Nakakalungkutuan nangyayari. Nawala ho sa focus ang taong bayan. Kaya direkta pa rin ho tayo dito. Kaya tuloy na ho natin. Not even tell them the whole story. So akala ko ba siya ang spokesman ng WPS Transparency Group Office? Correct. He hasn't been so transparent about it. So, So, teka, ano nangyari? this is a lumitaw yun. Navy captain, sir? Hindi, armed forces siya. So, Army Si Commodore, ang counterpart niya sa Army is a general. General, general. Kaya lang, civilianized na ang Coast Guard, alam mo naman. Yes, Kaya lang, tayo naman. Kahit civilian ka na, naka-uniforme ka pa. So, Under civilian. DOTR ang Coast Guard eh. Yes. Yes, Pero, so- uniform servicemen sila. Yun ang So, naging problema. nagulat sila na outside, Hindi nila tapos may alam. nagre-react na ibang mga senador nga na pinamimigay niya. Pero, this is correct. Yung Kalayaan Island Group, hindi outside siya sa EEZ kasi ang claim natin sa kanya is occupation. Walang question doon, di ba? We exercise sovereignty over walang Kalayaan question because doon. matagal na nating occupied Tayo yun. ang occupant doon. Yes. So, territory natin yun. Yes, so, Ang hindi lang nila maintindihan, okay, kinokonect nga natin yung na-generate na maritime area doon sa tinatawag na West Philippine Sea. Magkakaroon na napakaraming obstacles yes. doon mismo sa articles ng UNCLOS. Kaya ako sabi ko, Kapitan, do you realize the legal impediments? Sa UNCLOS pa lang sasabit na tayo. So nung minumustra ko yung difficulty, I was raising a question out of pique. Yes. Para bang sinabi ko kay Gob Ben, Gob, sinasabi ko sa iyo, mapanganib talaga yung lugar na yan, ha? So hindi niyo sinabi bahala na ka. i-give up na natin. Hindi, bahala ka. Pero kung gusto mong magpakamatay, Ben, pumunta ka doon. I am not advocating na magpakamatay si Gob Ben. I'm stressing yung warning ko sa kanya na huwag kang pupunta doon dahil mapanganib. So sinabi ko, it's very impossible na ma-enclose mo siya because there are several obstacles. Okay? So, you cannot do this unless you give it up. Parang ganun lang, no? I am not advocating. Teritoryo natin yun, eh. Yes. And territory is not part of the ruling or of the arbitral tribunal. Correct. Wala sa jurisdiction Wala. na yun. Kasi unclose Kasi yung sa unclose arbitration. tayo, eh. Unclose tayo. Ano ba yung napakahirap na intindihin? Bakit pinalalala? Bakit nila ginawang chapsuy? At meron pang isang retired justice at isang profesor ng UP ang naglagay ng seasoning. Kaya lalong So, Naging chapsuy. so very clear, Atty. Trixie, hindi niya pinamimigay. Tama. Para hindi natin sinabi ko nga. Hindi rin naman siya, wala rin namang personality si Ang premise ko nga, Senator sabi ko, Pamigay, Kapitan, we have to defend and Yes, protect what is ours, what is legally ours. Correct. Sasamahan kita dyan. We will have to defend it to the last drop including of our the blood. KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila, yung pick na sinabi ko na, paano mo gagawin yun? Without giving it up. I did not say that we will give it up. Why should we give it up? Atin yun eh. Atin. So, para sa I've been there kaliwanagan, Napunta na ako So, doon. ano pinag-uusapan Mayroong functioning government, local government Yung tubig doon ang pinag-uusapan because of the difficulty of enclosing it and connecting it correct. and include it in the in our- West Philippine Sea. So yun naman pala, kakampi pala si Senator Marcoleta Ang pinalalapunan natin nila. na atin at walang kaduda-duda yung Kalayaan Island. Oo. Meron Kasi nga, we have a may- functioning local government Yes. unit. We own it. Sovereignty. Kasi nandun tayo sa atin yan. Yun, ang dinilinaw lang niya na malayo yan sa EEZ. It's not part of Part our of EEZ. EEZ. Oo, Ang concern hindi kasi natin, yung tubig nga. Correct. Pinipilit malinaw na natin dalawa. i-define yung meets and bounds ng West Philippine Sea. So, Yes, i-include natin yung tubig nila. Pag ginawa natin yun, Atty. Trixie,
we are appropriating Yes. the high seas. Teka, maano lang ako, light. Na-confirm ba yung mga kapitan? Because they cannot answer. Oo Na-confirm naman, hindi? sabi ko, Kapitan, maging honest ka lang. Kung hindi mo alam ang sagot, Okay lang. I will not take it against you. Yes, Gusto ko lang sabihin sa'yo na yung Pag-asa, for example, which is also called internationally as Tito Island, is 227 away from the EEZ. Labas talaga. And most of them are more than 200 nautical miles away. Ang nautical miles for the EEZ is counted from our baseline. Archipelagic. Archipelagic. Dalawa kasi ang So baseline from the sa Tony. territorial. Yes. From Pero, the territorial sea. Ang territorial sea is 12 nautical miles from the shore. From the Yes. shore, yes. So, ang Kalayaan Island Group has its own territorial Yes, sea. yes. Wala lang siyang EEZ. Wala. Yes, walang Eh, easy. Isinabi yun dun sa arbitral decision. Yes, Arbitral yes. decision. So, pero bakit ba na may misinterpret ka, Idol? Bakit Hindi, ka siguro, namin yung iba misinterpret? siguro, Or- hindi ako, sinasadya nilang i-misinterpret kasi hindi nila talaga masolve yung conundrum. Totoo naman na nahihirapan. Can you imagine, 14 years after the administrative order in 2012 was issued by President Pinoy, ordering the NAMRIA to prepare the maps and chart in consultation with the DFA to submit it to the office of the UN Secretary General because that is the only way That's to part of notify the the- whole world Yes. that you have a claim. Yes. That's part of the UNCLOS. Ano ginawa ba ng NAMRIA? Wala. And ba't two, hindi na ginawa? 2 years ago, siguro November 2024, sabi ng NAMRIA, we will produce the Philippine map with the West Philippine Sea soon. That was 2 years ago. So, meron ba? Wala. Sabi ni Senator Tol, na-confuse yata siya. No, we already submitted. But I think he was confused. What we submitted are the archipelagic baselines and bilang baseline. and sea lanes at saka yung sa ating yung continental shelf in connection with our petition for extended Continental shelf shelf. in the Benham Rise. Yes. Yun ang sinabit Yes. natin. Magkaiba yun eh. Magkaiba naman yun. We're talking about the Malayo, West nasa Philippine kabilang Sea side. and we're talking about the continental shelf, Yes. extended continental Correct. shelf. Correct. So, Ang daming, napakasimple lang, Atty. Trixie. I Pero bakit think, ba sir, napakaingay kulang eh. nitong ano? Napakaingay issue ng... Okay, gusto West nilang Philippine Sea? mag-ingay because they try to present a new narrative, Kasi parang- a different narrative that will benefit them politically. Para naman hindi mo or nakikita. yung iniisip ng mga masa, sinasabi, pinag-aawayan yung West Philippine Sea dahil may natural gas, mayaman ng karagatan dyan, yung mga ingisda, etc. etc. Mayaman ba talaga? Question, Mayroon naman nagsasabi, it's because of geopolitical issues, yun, mas malalim naman at mas mahirap maintindihan dahil yan ginagamit tayo ng US, China, Taiwan, etc. Hindi kasi, ASEAN, Japan. marami kasing Ang sumasawsaw. gulo eh. Sinasabi ko sa iyo kanina. Yes, sir. Even the learned, the most learned Agreed. former justice of the Supreme Court, for a while sinabi niya, we do not need to put the coordinates of the EEZ Yes. because it's very easy to compute. Let's say Based on 200 nautical miles from the baseline. Yes. However... Nakalimutan niya, ma'am. Correct. Go, nakalimutan niya. Yung EEZ natin, ang daming overlap. Correct. Sa Malaysia, because of the Sabah claim, may overlap. Yes, Okay? Sa Palau and Japan, meron tayong overlap sa Philippine Sea and the Basset Channel. Yes. Doon sa Indonesia, Celebes Sea and mayroon our tayo Sulu Sea. dyan, Kung wala sanang overlap, ideally, huwag ka na maglagay ng coordinates. That's why, in Article 47 of the UNCLOS, na minandate niya Yes. sa mga states, maglagay kayo ng coordinates. Ay, ginawa na ba natin yun? Deposit. Ginawa natin under Republic Act 9522. Okay, so So, nagawa- tama naman tayo. Correct. Okay. But that's But, all that we did. Sinagsubmit tayo ng sea lanes, archipelagic baselines, Yes, at saka nga yung ating petition for extended continental Continental shelf. shelf, Not the West Philippine Sea. Wala pa nga noon eh.
Kasi, Why do you think after 14 years ng bakit RIA nawala yung, is not being bakit able hindi to nasama yung West Yeah. Philippine Sea doon sa... Yes nga sir, bakit, bakit? hanggang ngayon hindi pa nalalagay ng NAMRIA yung West Oo. Philippine Paano nila Sea? ginagawa? Paano nyo nga i-do-drawing yun? Yung sina-challenge ko nga sila eh. Kung gusto nyo ka ako, sasama ko sa inyo. Gusto ko ring malaman, paano ninyo ka ako aayusin yung Article 7 ng UNCLOS na mababiolate nyo if you do that. Ano sinasabi ng Article 7? Kapag ginuhitan nyo kanya, it's about the straight baseline. Sabi niya, kailangan pagka i-connect ninyo, you should not appreciably distort the contour, the general direction of your coastline. Violated Yes. tayo. So, dapat Under susundan 47, Article 47, hindi nyo magagawa, sabi ng UNCLOS. Why? Even if you are an archipelagic baseline, because these are far apart, masyadong malalayo yung features eh. You will not be able to meet the requirements of the water to land ratio, which is 1.9. Correct. So, Malalayo. Okay. Hindi lang naman tayo, Gov. ang sinabihan ng arbitral tribunal. Sabi niya sa China, oy, kahit ikaw China, you cannot appropriate, you cannot enclose that. Why? You are not an archipelagic state. You are a Correct, continental state. Yes, Correct. yes, So, correct. So, hindi yung ko nine nito ang dash China. line, X na Tayo, yun, inadmit natin yun. Do you know why we admitted that? We submitted a note verbal in March 2002. Okay. Okay? Sabi natin, kami napapailalim dyan. Kaya ang ginawa natin, gumawa tayo ng batas. Yes. R8 12046. In acknowledgement of the ruling of the arbitral Yeah, tribunal. Yes, recent yan. Inamend natin yung Presidential Decree 1596 na ginawa ni President Marcos Sr. Senior, Binax niya yung Spratlys. Kaya nabawasan tayo sa KIG. Nawala yung box. Oo. So we amended that. Sa ngayon, ang makikita mo ngayon, they are now defying the West Philippine Sea, the maritime, the territorial seas na lang. The individual territorial seas enclaved by all these features. O di iba-ibang territorial seas, which are now separated by the high seas. Kaya nahamon ko yung NAMRIA. Gumawa nga ako ng proposal ng resolution, Gopin. mag-appropriate, Patatawag natin ng NAMRIA. Bakit hirap na hirap kayo? After 14 years, you have not yet submitted. You have not complied with the administrative order number By 29. President Yes. Pinoy. Para sa ganun malinaw. Oo. Pero alam mo, with all these technicalities, legalities, ang sa tao Hindi hindi, siya technicality. ang sinasabi ng mga tao. Pero napakasimple, Gopin, kasi pinalalala lang, pinarbibigat, kamukha Oo ng nga eh. professor sa UP. Anong na-feel mo? Attorney Trixie, kaklase mo yata Anong yun. na-feel mo nung Si Attorney Jay? na banatan ka doon sa issue, doon sa issue ng, sabi mo nga, in-splice, yung anong feeling mo nung... Wala naman, sabi ko kasi, ako nananatiling naniniwala, Gopin, na ang Pilipino, matalino yan eh. Darating ang, siguro hindi naman magtatagal. Ngayon lang, naiintindihan na nila eh. Marami nang nasasabi ganun lang pala, napakasimple ba? Paano nga nilalagyan ng seasoning? At naglalagay ng seasoning, kaklase mo yata yung professor sa UP, nagtuturo ng maritime law. Si Professor J. Batumbaka. Okay. Ahead siya sa akin, sir. Kung professor ka ng maritime law, you talk about admiralty, you talk about Yes, this carrier of goods, shipping lines, insurance, blah blah blah. But do not assume that you are an expert in international law. Ma'am Trixie, I do not even assume. Kaya lang nagbabasa ako eh. Inaaral ko talaga. I am not an expert. Pero yung basic, naiintindihan ko. Huwag na ninyong palalabuin. Huwag nyo nalalagyan ng seasoning. Sir, speaking of seasoning, isa kayo dun sa 9 senators na hindi pumirma dun sa resolution calling out the Chinese embassy for alleged bullying ng Philippine officials. Ba't di kayo pumirma? Doon sa resolution? Yes, sir. Pinagtatalunan pa yun, di ba? Ano pa ba? Hindi pa ba tapos? Adapted pa lang kasi alam mo, yung final niyan siguro Sa plenary, siguro baka next week. Yes. Paano kaming pipirma doon? Sabi ko nga, ni-raise din ni Senator Alan kahapon. Ang title niya kasi, getting the sense of the Senate Yes. to condemn
the public statements pala, of condemn the pala yung officials word, of the Chinese embassy. Pero kung titingnan mo ang resolution, what are these? Where are these public statements? Parang ang sinasabi ko nga, gusto mo mag-election tayo, wala namang kandidato. Paano ako makakaboto? Hindi nakalagay sa reso. Wala yung so, inamend nila kahapon yun. Okay. They now belatedly tried to include all this. Pero ang gusto ko, sabi ko kay President Soto, SP, sabi ko, mas maganda siguro, bawat statement ilagay natin, tapos anong sinagot ng Chinese. Kasi balitaktakan eh. Yes, Patutsadahan, palitan ng salita, sino baka ako nagumpisa? Kasi Para nag-trigger din, makita natin. nag-trigger din kasi yan kasi may presentation sa De La Salle yata si Commodore Tariela na yung caricature ni President Xi Jinping. Yun ang mas nag-provoke. Yun ang provoke eh. Kaya, Pero Gobe, AI kaya yun ang generated pa. Sa totoo nakita lang. ko yung caricature, parang sa akin personal, parang foul naman yun na hindi naman Hindi. Kasi ang sama ng tsura eh. No? Hindi. Although, kumbaga, freedom of expression yan, pero yun ang nag-provoke. Yun ang nag-provoke, pero ang una talagang na nag-ring, ang unang nagsabi kasi na talagang nakulang attention niya is Senator Kiko. You remember na nagano siya chinaid niya yung China for the military exercise in the In Taiwan the Strait. Sabi ng China sa kanya, Sir, Philippines maintains a one China policy. Correct. You don't have to say Totoo that. naman. Hanggang sa dumating nga si Tariela, nagpunta sa isang eskwela, may daladalang caricature, portraying the head of state of China in a very embarrassing image. Sabi ko, is that a national policy? They said, no. Alam mo, sa totoo lang. Speaking of Commodore Tariela, Oo. in-invite niyo po kayo to join the West Philippine Sea Patrol operations para makita niyo yung actual conditions. Tanggapin niyo ba yung invitation? But before you answer that, we will be back after this short break. And the spokes is back still with Senator Rodante Marcoleta. Our hanging question, Commodore Tariela invited you to join the West Philippine Sea Patrol operations para makita niyo daw yung actual Dapat conditions. sama tayo, mga taga-the spokes, milyonaryo, para makita rin natin. Hindi kayo nasisisik. Sasakay ako sa Navy. Okay lang. Pero sir, tanggapin nyo, ano sa Meron mas challenge yun eh. Meron mas magandang invitation. Yes, sir. Ako naman ang mag-invite sa kanya. Yes, sir. Na halimbawa siya, isama niya si Justice Carpio at saka yung kaklase mong professor sa UP. Magharap-harap tayo dito in a friendly and healthy discussion of these issues. Whatever the outcome, Attorney Trixie, Yes, sir. Ben, I'd like to believe that the entire Filipino people will be the winner. Yes, yes. tama yan. Pwede rin natin gawin yung ano niya, pero sa susunod na, kailangan unahin muna nating masettle itong sigalot na to at saka tayo pare-parehong pumunta doon. Saan ka muna So, pupunta doon? debate Ayusin muna. Ito yung mas importante. My invitation for him is to be here with the seasoning nila. Pero parang ganyan ang Justice direksyon ni Carpio. Senator Erwin Tulfo. Nag-file siya ng resolution na magkaroon tayo ng unified understanding ng issue na ito. Kasi ang dami-daming versions eh. Di ba? Maganda yan yung magdebate. Oh, but he did that before sinabi niya sa Chinese embassy, magsilayas kayo dyan. Yikes. Diba? Dapat sana, wala munang ganun. Correct. And now, he's trying to say na, pwede naman tayong mag-usap-usap. How can you even offer that kung nandun pa yung resolution? Sana, sabihin mo, withdraw muna natin yung resolution and then let's engage our Chinese counterpart. Pero i-offer mo yung mag-uusap tayo, active and live pa yung proposition, yung resolution, pagdidibatihan pa, paano maniniwala yung counterpart? Agree. Hindi, tayo lang muna Speaking as a of, nation, as a country. No, but tayo he lang said, he mag-unify. floated the idea na the Chinese are also, pwede natin silang kausapin na. Imbitahin daw, okay. Sana para maging in Para good faith open lahat. at saka transparent I-withdraw yung natin ang ano. resolution, tsaka tayo mag-usap. From, ito Tama. naman ang Parang hindi advocacy hostile. natin. Tama naman. Okay. Ito yung May advocacy context. natin, di ba? Correct. So, on another topic, Senator, ano nangyari doon sa Senate Minority Report? Kasama kayo sa pumirma doon with Senator Amy and ilan pa? 6 others, kung di ako nagkakamali. So, ano na nangyari? Ni-release and then wala na, that's it.
Hindi, Just sabi for the kasi list nila, lang, we cannot take that up because it's only a minority report. Our rule says that, kailangan munang merong majority report. And then, let's consider that as a dissenting report siguro. Sabi nilang ganon. But now, hindi namin alam kung talagang meron ng draft report kasi they keep on saying na babaguhin namin ito, babaguhin natin ng ganyan. So, meron 3 sa amin nga na nagpirma na doon, nag-withdraw ng signature. So, parang hindi pa alam kung alin talaga. So, wala bang napapresent na final committee Nabasa ko report? yon but wala pang final report. So The wala final pa. report will be Draft pa lang. subjected for adoption and then it will be defended in the plenary. In the committee level first, di ba? For adoption. Hindi na. Tapos na, draft tapos na na. yan. Tapos na kasi, di ba, i-adapt lang namin. Pagkatas na ma-adapt plenary. yan as a committee report, okay, edi depends in the plenary. Yes. So, it will be subjected to interpellation. Naku, So, exciting ano na ba? naman Kung to. natuloy ba yung Attorney Trixie, babalik kayo uli ang Blue Ribbon? Hindi Or- ko alam kung ano ang magiging direction namin. majority kayo, di ba? Kung ilagay nila ako, nasa sa akin yun kung tatanggapin ko, hindi, di ba? But today, I still have to think about, crossing it when I get there. Di ba? So we'll burn that Kasi wala bridge pa, when we wala get pa there. mukhang, So, ibig sabihin, hopeless ba kayo maging majority uli? Hindi naman. Kasi tingnan muna natin kung yun talaga yung gusto ng new majority. Kung yun ang gusto nila, hindi ko naman ma-preempt yun, di ba? sir, ang mga leaderships ng committees and of course the Senate dito, ano sa tingin mo, is it like regular elections, popularity contest ito, or it's more about political alignments and interests Sa amin, Yes. sa Senate. currently? Sa ngayon ako, masasabi ko na kung gusto naming magpalit, kami lang. Ang problema, nakikita ko, is not so easy para kasi may nakikialam. Gandun lang muna ako. Hindi, wala kaming, Sabi sa inyo Alam mo sa alam hindi mo yung sa- talagang we are at liberty na, Magkasama kami sa Congress Diba? ni Senator, classmate kami sa Congress also. May Alam mo, additional na nagluluto. decide kasi dyan sa mga committee leadership. Ang leadership, di ba, speaker, mga ganon, sabihin, siyempre yung ruling party. dahil sinasabi niya is yung changing So, ibig sabihin, kung may seasonings, merong pinanggagalingan din na seasoning na hindi taga... meron kasi ang ideal Senate kasi like sana, a functioning Senate sana, we should observe the constitutional boundaries. Alam naman Yes, natin ang separation of powers, di ba? Yes. So walang pakikialam mula sa executive, hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko, may nakikialam. Asa. So yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. So, So hindi the talaga rumors- hindi talaga purong democratic yung pagkakakuha halimbawa ng new majority or whatever. Sabi sa inyo, talagang, hindi pure rumor yung yan sinasabi talagang natin kanina. reality sa Philippine politics, hindi yan sa lower house. Anyway, alam mo, Senator, kung given a chance na mag-lead ng investigative body, uli, anong number one issue na Gusto ninyo. pipiliin ninyo? Kung halimbawa, ang gusto ng majority, ako ang mag-lead. Halimbawa, Yes. nabalik kayo For sa example, Blue Ribbon Committee again. Ang pangangatawanan ko yung palagi kong sinasabi na kinakailangan lumitaw dito yung malalaking isda, yung nagpasimuno nito. Hindi magagawa ng isang maliit na isda ang guluhin, isip-isipin mo yung maliit na isda, gagawa ba siya ng artificial river? Hindi niya magagawa yun. Kahit na isda pa siya. Correct. Isang malaking isda lang makagagawa So, nito. issue ng corruption pa rin ang tututukan nyo. Mga bilyones dumadaan sa undersecretary. Ben, Yeah. hindi simpleng pagnanakaw ang nangyari. Nilimas ang kaban ng Pilipino. Nilimas. Ibig mo sabihin, sap-sap lang ang gumawa nun. Maraming personalities na binanggit dito. Yes. I will tell you, even Senator Ping, during one of our plenary hearings, doon sa panahon ng DBCC, nandun, the economic cluster, we're still taking up, on the first day, we're supposed to take up general principles. But he had the chance and opportunity to disclose already a part of that corruption scandal.
na sinabi niya, Doon sa budget, I will have hearing. to divulge to you two officials of government. And he mentioned two names. Yes. And this, ang pinag-uusapan noon at that time, is about 9 billion pesos. Okay? Somebody handled, kasi ganito yan eh. Saldico, you will remember, mentioned Yes. about 100 billion inserted Yes. in the GAB. Okay? Ngayon, initially, Senator Lacson sabi niya, hindi totoo yun because I have reviewed the budget. Later on, he conceded na meron talaga. Only, sabi niya, the president was name dropped. Okay? So, nagbanggit siya ng pangalan. Bakit hindi yun ang tuntunin? Bakit hindi yun ang tuntunin? Sabi niya, in his last hearing, sabi niya, I'd like to stress this point. We will always go where the evidence leads us. Aba, sinabi niya na yung ganun eh. We're talking here of the 9 billion pesos na hinandel ni Yusek Bernardo sa kanyang statement. Sinabi niya, yung 100 billion, sabi niya, 89 billion ang in-implement ng DPWH. Out of the 89 billion, 51 to 52 billion, yun lang ang personal in-handle ko, sabi ni Yusek Bernardo. And the taripa there is 16%, kaya nga 8 billion eh. So yung Yusek na sinabi niya, doon ko binigay ang pera in 10 instances. Gumagamit pa sila ng van, yung armored van. And they utilized the basement of the Diamond Hotel. Bakit hindi ito yung unahin? Yung draft committee report daw, parang isasama si former Speaker Romualdez. Parang siya, kaya nga, draft nga pero pag ganong-ganon, ano ba So, talaga? pag nandun, pipirma na kayo. Hindi ako pwedeng, nang hindi ko makita yung final, and the final report will always be ratified by at least 11 signatures. Kung walang 11 signatures, forget about a final report. So assuming that we have 11 signatures, merong final report, ito ngayon ang sinasabi ko sa iyo, i-adapt namin pagtatalunan in the plenary. So kung So, sa ngayon, wala. halimbawa, Senator, kung nandun yung pangalan ni, Tatagal. ni Speaker Romualdez, are you going to sign already? Titingnan ko muna kung paano nga ginawa yung report. Nilagay lang yung pangalan. Halimbawa, sinabi, nakikita namin parang walang evidence connecting former Speaker Martin Romualdez. Nabanggit nga ang pangalan. So wala pa. Hindi simpleng binabanggit lang ang pangalan. Kailangan We have to review. Ano yung... Can you not Ano yung amend the ginawa, committee yung report during the basis? plenary? Kaya nga pagtatalunan. Pagtatalunan. Andito na tayo sa portion ng program called Tough Questions. Ito. Walang tough question kay Senator. Oo nga eh. Hindi ako naniniwala na may ganun. Sabi mo, mga simple question lang ito. Mga sap-sap lang yan. So, nababanggit yung pangalan ninyo bilang possible running mate ni VP Inday sa 2028. Ano sa tingin ninyo? Ako naman, Atty. Tracy. Gano'n. Alam mo ba naman, Ano sa... I am only a 7-month senator of the Republic. Sir, You might be, parang CPRD. pinakakain mo ako ng solid na eh. Alam mo, infant pa ako eh. Solid ba pakakain mo sa infant? Sir, si Gastos ang PRD nga pinakakain. mayor, Pero, naging mayor to, presidente. O, nag-congressman Pero- siya saglit. Pero yung last na position niya, May- mayor, tumalo Yeah, ng may presidente. kilala ako. Yung aking mandate as senator, di ba? 7 months pa lang ako. Di ba? Am I not chewing something na masyado namang... So are you saying that you Makulat. will not accept? Or Hindi. you will accept? Natingnan natin ang developments nga, no? Given the fact na ito pa lang naman, ang dami pa nating ayusin. Are you forgetting the nightmare of the flood control scandal? Okay. if- So ngayon, sir, ano pa in lang the siya? future, Kumbaga, infant pa lang siya. Yung mga darating na panahon. Extended tough question. Oo. In the future, kung sa tingin ninyo ngayon, 7 months pa lang kayong senador, do you see yourself seeking a higher executive position? Eh Of kung course, halimbawa naman ang developments ay pointing towards that direction, katulad mo halimbawa, ikaw na nagsasabi, kasama ng aking classmates sa Harvard, Diba? sinasabi niyang ganun. At saka maraming tao nag-advocate, alam nilang marami tayong magagawa. Sino naman ako na hindi titingnan yung possibility? Mayroon- At least Pagdating sa consider nyo, buhay sir. na yun, titingnan Attorney natin Trixie, lahat ng mayroong posibilidad. former diba? governor from Davao Region
who came out with this statement saying that the running mate of, possible running mate of VP Sara is Senator Marcoleta. Diba? Double hearsay. It came out in the newspapers. Double hearsay pa rin. Next up question. Kung ang mag-offer ang China ng major economic investments in exchange for softening lang naman yung territorial claims, susuportahan niyo po ba ito? Hindi ganun kasimple yun, Attorney Trixie, kasi siguro mas gusto kong puntahan ang isettle natin muna yung complications ng ating territories. Siguro ang una kung halimbawa matuloy yung pag-uusap at kung meron akong pagkakataon sabihin sa China personally. China, sasabihin ko halimbawa, yung mischief reef Yes. at saka yung Ayungin Shoal. Itong dalawang features na to, maliwanag na nasa aming exclusive economic zone. Yes. Yung pasok na pasok Easy yun. siya. Pasok na pasok talaga yan, okay? Tsaka features ito. Hindi lang sa pasok na pasok, Attorney Gobben, sila ay classified na low tide elevation. Correct. Okay. Anong ibig sabihin? Naku, may nakausli lang na konting bato ron. Pero tubig yan. Tubig yan. Huwag mo nang pala. Kahit na ilagay nyo pa dyan, Sure i-reconstruct ninyo ang Great Wall of China, that will not change the Yes. geography of that Yes, correct. picture. Okay. Okay. So, hindi siya ano na namin hindi yan? siya territory Paano ka na niya. dyan? Alam mo naman yung goodwill in principle natin. Yung ba naman dalawang bato na yan pagmumula na pag-aaway natin? Huwag naman. Palagay ko, China, siguro man China, oo nga naman total naman magkaibigan. Kaya ang gusto ko sana, maging magkaibigan muna. Because pag magkaibigan kayo, kamukha namin ng Gobben. Minsan nagkakaroon din kami ng konting dispute. Pero dahil magkaibigan kami, ang dali namin ayusin. Pero kung halimbawa, hindi kayo makatingin sa mata ng bawat isa, you can even, hindi ka pa makakapagsimula, baka nagsusuntukan na tayo. Yun ang sinasabi Yan ang diplomasya. There are so many things that we can do kung diplomasya tayo. Diplomasya. Hindi ako nagkamali. Bumoto ako kay Ito, Senator. hypothetical question. Hypothetical. Ano? Kung ma-impeach si VP Sara sa House, siyempre pupunta sa Senate. Ano ang tingin ninyo? Alam mo, Gobben, sa aming mga abogado si Atty. Trixie, we do not answer hypothetical questions. Kahit nung sa Pero dito, you have that privilege in this box at billion natin. Pero, Basta hayaan natin ang mga developments na talagang lilitaw, di ba? Max, so, pero, tingin niyo, confident kayo sa stance ni VP Inday? What is distance? Well, she's not, syempre hindi pinapamigay ni Attorney Poa yung defenses. Pero confident sila based on dun sa nakita ninyo sa mga reklamo na inihain. Ano sa tingin Hindi, ninyo? sa ngayon, di ba, they filed another... Pareho lang, sir? Pareho ng grounds. Kasi unang-una, hindi ko pa nakita. Assuming na It's the same as assuming last na year. pareho lang. Kasi May nabawas lang, sir. Kasi noon, nung nandun pa ako sa house, kung ang pinanggagalingan yan, sabi ko, ay yung observation memo ng COA. Sabi ko noon sa kanila, dalawang bagay lang. Una, mahina yon because ang observation memo, Yes, kagaya rin ng notice of disallowance correct, or notice of charge, these are debatable. Correct. These are assailable. Yes. Pupunta siya sa kung saan siya Unappealable. nandun. Pupunta siya sa commission proper kung yun ang proper appeal. Pupunta siya doon. Meron pa siyang recourse. Kung sakasakali natalo siya sa commission proper, meron pa siyang Supreme Court. So yes, lahat ng process na to hindi na observe